guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano nakakaapekto ang coffee at soda sa fertility natin. So yun, madaming mga medical staff, doctors, scientists ang nagde-debate tungkol sa coffee and, coffee only, hindi sa soda. Coffee kung bakit nakakaapekto sa fertility. So, pag napansin nyo guys, meron akong isang video na ang coffee ay isa din sa pwedeng nakakatulong sa fertility or opposite. Pero doon, na-mention ko guys na nakakatulong kasi it gives you energy para syempre ganahan or you can do yung activity nyo during night. Both partners, diba? So, yun nakakatulong. Pero ngayon guys, titignan natin kung bakit nakakaapekto siya sa fertility issues natin. So, not totally bawal naman basta nasa normal limit tayo. Pag hindi tayo nakaka-consume ng 4 cups of coffee every day, so okay pa yan. So, hindi pa naman bawal. Kasi naalala ko nga guys, yung isang workmate ko sa hospital, ang hilig talaga niyang magkape. Hindi makaka-work yan kung hindi nagkakape. Mga 3 cups a day. Or basta 2 to 3 cups. 3 cups yung maximum niya a day. At ang bata pa niya. And ayun, ang hilig talaga niya sa coffee. Pero ang bilis nang nabuntis eh. So, ayun, as I said naman, kung nasa normal limit, hindi naman totally bawal. Pero, eto kasi yung function niya sa katawan natin and yung effect niya sa fertility natin. Number 1, guys, ang caffeine kasi, it reduce muscles activity sa fallopian tube natin. So, pabababain niya yung mga muscle activities ng tubo natin sa fallopian tube natin. So, kung hindi maganda yung control ng muscles ng fallopian tube natin, so, mafe-fail tayo sa implantation. Or I should say, fertilization, di ba? Kasi doon sa fallopian tube natin magaganap yung fertilization eh. So, doon yung egg and semen magmi-meet and then doon magaganap yung fertilization. So, kung hindi maganda yung muscle control ng fallopian tube natin, hindi rin niya halimbawa makakatch or makukuha yung egg natin sa ovary. So, kasi yung mga fimbriae, finger-like structures, yun yung kukuha magka-catch dun sa egg natin from our ovaries. So, kung hindi maganda nga yung muscle activities niya, so, parang, ayun, talagang effect talaga yun. Kasi ang caffeine, ayun nga, i-reduce niya yung muscle activities sa fallopian tube. And doon magaganap yung fertilization. Syempre, kung halimbawa, merong semen or egg and then hindi sila makapag-meet. Kasi syempre, magta-travel yan. Ang responsible sa pag-meet nila ay yung mga muscle control ng fallopian tube natin, di ba? So, yun. So, yun yung tinatawag nila na parang coordination waves sa, ayun nga, yung muscle control ng fallopian tube natin. Kasi pag may nakita rin kayong mga videos na talagang focus, titignan nyo Nucleus channel. Doon makikita nyo kung paano magaganap yung fertilization hanggang mabuong baby. So, yun, pag may na-release na egg, meron mga parang cotton-like structures doon sa loob ng fallopian tube natin. And then, doon responsible yung muscle control ng fallopian tube nga natin para mag-meet yung egg and semen. And madami ding mga research na nagsasabi na yung mga babae na nagko-consume ng madaming caffeine per day ay nadidelay talaga ang pagbuntis nila. And then, ang caffeine din ay vasoconstrictor. So, it lowers uterine blood flow. So, ayun, pabababain niya yung muscle activities ng mattress natin o kaya pabababain niya yung blood flow ng lining ng mattress natin, yung uterus natin. And then, of course, it's vasoconstrictor. So, pabababain din niya yung chance ng bleeding o kaya yung menstrual flow natin. It shortens menstrual period.
Okay, so dito naman tayo sa soda. So, alam na talaga natin na ang soda, madaming effect yan kahit hindi sa fertility issues natin. So, dito tayo sa fertility issues. So, di ba alam naman natin na ang soda full of sugar, full of preservatives, yung mga additives, acidic, 'di ba? So, yun. So, kahit hindi sa fertility issues, pangit din talaga ang soda sa whole health natin, sa overall health natin, 'di ba? So, ang soda full of sugar, so it leads to PCOS talaga. So, weight gain, 'di ba? Kung madami kang sugar, maggi-gain weight ka, and then possible ka na talaga sa PCOS. Kasi pag maggi-gain weight ka, yung mga hormones mo magiging imbalance din, and it leads to PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. So, huwag kayong magtaka guys kung ang hilig natin sa soda at hindi tayo nagme-mens buwan-buwan, irregular yung mga periods natin, yun din ang talagang i-cut off na natin, okay? And it leads to type 2 diabetes din kasi full of sugar nga, 'di ba? And then kahit mag-successful ka man sa pagbubuntis, okay, sabihin natin na buntis ka na at magkakaproblema ka pa rin sa panganganak sa pagbubuntis kasi nga yung sa sinasabi nilang gestational diabetes. So kawawa rin yung baby, magiging dambuhala yan, hindi mo mailabas, masi-CS ka talaga. Pero hindi ko naman sinasabi guys na totally i-cut na natin. So at least bawas-bawasan natin kung talagang na-addict na tayo. At least bawas-bawasan na lang natin. And then i-cut off talaga natin. Kasi as I said, hindi lang sa fertility issues, pati rin sa overall health natin. Pangit talaga ang soda kasi yung mga content niya, 'di ba? Tapos yung mga artificial sweetener din, it disrupt yung mga endocrine hormones natin. So, it makes our endocrine hormones imbalance. So, pati na rin yung mga fertility hormones natin, imbalance na yan. So, madami na tayong magsisilabasan na mga fertility issues. Ayun, mga fibroids, PCOS, kung ano na yung mga fertility issues na mararanasan natin kasi na-disrupt nga yung mga hormones natin. Example dyan, papataasin talaga niya yung estrogen natin. So, as I said, kung mataas yung estrogen natin, madaming problema yan. Kakapal yung mattress natin, magiging irregular yung mens natin kasi nga imbalance yung hormones natin. And then, yung mga preservatives din yan, i-stimulate niya yung mga radicals na papatay sa mga egg cells natin, both men and women. So, 90% ng mga egg cells ay mapapatay dahil sa mga preservatives na content. And then, plus pa yung BPA. Yung BPA, guys, yung bisphenol A na content ng mga plastic at cans. At yun yung cancerous din yun at madami ding effect sa fertility natin. So, as I said nga a while ago, soda is acidic. I-increase niya, papataasin niya yung pH level ng katawan natin. So, dapat hindi masyadong acidic ang katawan natin, dapat alkaline naman. And then, yung BPA pa, yung bisphenol A pa, toxic chemical siya na papatay sa mga egg cell for both men and women. And then, i-decrease din niya yung semen quality ng mga kalalakihan. So, yun, ayun, ang dami kasing mga content, 'di ba? Mga additives, mga preservatives, ayun, full of sugar, full of acids, and then food coloring pa, 'di ba? So, lahat ng mga yun, guys, is not fertility friendly. So, yun, gagawin na lang tayo ng natural juice natin, yung detox juice natin. So, bili na lang tayo ng prutas and then honey. So, ilagay natin yan sa tumbler natin. And then, yun yung iinumin natin. So, ayun, healthy pa at madami pang benefits sa katawan natin, 'di ba? So, yun lang guys. At sana kung talagang na-addict na tayo sa kape o kaya sa soda, so bawas-bawasan na lang din natin para at least in the near future, pwede natin matanggal. Kasi madami talagang issue yan pag talagang na-addict tayo. And at least kung matanggal man natin, magiging health conscious man tayo sa katawan talaga natin. Healthy, wealthy, well-being. Sabi nga, 'di ba? Health is wealth. So, yun lang guys. At sana nakatulong
makakatulong ang video na to. And pag hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the bell button, and please click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. At go visit my channel, click videos. At doon, meron mga detailed videos ng case-to-case basis tungkol sa fertility issues, both men and women. And yun, titignan nyo kung ano yung mga nababagay sa case nyo, guys. And then, you can follow and chat me to my FB page. Ito siya kung hindi kayo makapag-chat o nahihiya kayong mag-comment dito sa comment section sa YouTube. You can chat me here in my FB page, Ready to Preggy. Yun lang. Thank you so much and God bless.